Sino sa inyo ang gustong maging virtual assistant pero hindi alam kung saang niche magfo-focus? Or isa ka ng virtual assistant pero feeling mo generalist ka lang, kaya mababa ang rate mo at feeling mo laging may competition? In this video, i-breakdown ko sa inyo ang pinaka-in-demand na VA niches ngayong 2026 based sa totoong trends. At hindi to basta chismis lang ha. Kaya make sure na nakasubscribe ka dito sa aking channel, VA Talks with Leah. Bago tayo mag-start, gusto ko munang i-explain sa inyo kung gaano kahalaga ang niche sa pagiging isang virtual assistant. Dati, pwede ka lang mag-market ng sarili mo bilang general VA. Pwede kang gumawa ng kahit ano, like email management, calendar management, administrative tasks. Pero ngayong 2026, ang landscape ng pagiging virtual assistant or VA ay mas competitive na. Kasi marami ng mga VA ang naghahanap ng trabaho. Kaya ang solusyon dito ay mag-specialize ka. Pumili ka ng skill or industry para doon ka magiging go-to na tao. Mas mataas ang bayad, mas malaki ang chance na long-term client relationship, at mas madali kang mamamarket kasi malinaw yung message mo. Ngayon, ano nga ba yung mga niches na in demand ngayong 2026? Okay, let's go through them one by one. Ang pinakang una sa listahan ay ang Digital Marketing VA. Ito yung mga VAs na tumutulong sa social media management, content scheduling, basic ads support, at analytics tracking. Bakit nga ba in demand tong niche na to ngayong 2026? Kasi halos lahat ngayon ng negosyo, malaki man o maliit, ay kailangan ng online presence at hindi lahat ng business owners ay may skills or kaya itong gawin araw-araw. Kung ikaw yung tipo na marunong mag-schedule ng post, marunong sa Canva, at marunong magbasa ng basic analytics, advantage mo na yon. At kung may experience ka rin sa specific platforms like TikTok or Instagram, mas malaki ang chance mo na ma-hire ng mga brands na naghahanap ng mga specialist doon. Number 2 is AI-assisted virtual assistant. At para sa akin, ito talaga yung pinaka-exciting na niche ngayon. So, ito yung mga VAs na ah, gumagamit ng AI tools katulad ng ChatGPT, Claude, tsaka ng mga automation tools like Google Apps Script at tsaka yung Zapier para mapadali yung kanilang trabaho at para maiwasan yung mga repetitive task ng client. Tulad sa case ko, dati talaga mano-mano akong nagse-send ng follow-up email sa mga leads. So, yun nga, buti na lang nauso si AI, yung mga AI, mga automations. Kasi nag-training din ako dati sa mga automations na ganyan. So, yun. So, ginamit ko, ay syempre, pag yung iba tulad ng sa GHL, di ba, yung Go High Level, may mga bayad yan. So, nag-research ako, ano ba yung mga pwede kong gawin na automation tools or paano ba ako mag-automate ng process ng libre. So, yun, nakita ko nga itong Google Sheets at saka yung Google Apps Script. So, yun, sinearch ko lang kung paano siya gamitin. So, yun, as in, napadali talaga yung buong process na ginagawa ko. Tapos, mas nabawasan pa yung oras na sa halip na mag-send na lang ako na mag-send ng follow-up emails, nagawa ko pa yung ibang task na importante, na mas importante kumbaga. At ang pangatlo ay ang e-commerce VA. So ngayon, halos lahat na ay sa online na namimili. At napakarami na rin ngayong mga sellers sa iba't ibang platform. So pag sinabing e-commerce, andyan yung Amazon, Shopify, may mga TikTok pa, Shopee, at marami pang iba. So meron ding mga sellers na hindi lang sa iisang platform nagbebenta. Nagbebenta sila sa multi-channels. Meron silang store sa Amazon, meron din sila sa Shopify, meron sa TikTok. So, kailangan nila ng VA na mag-sync ng kanilang listings at ng inventory sa lahat ng platforms nila para hindi magkagulo. So, as an e-commerce VA, ang
Ilan sa mga tasks na ginagawa dito ay ang product listings, order management, pag inventory at saka yung mga pagbabasa rin ng mga analytics at marami pang iba. So yun, para sa akin yun yung tatlong trending na niche ngayong 2026 na malaki talaga yung potential. Yung digital marketing VA, AI-assisted VA at e-commerce VA. So yan yung mga klase ng skills na hinahanap ngayon ng mga clients. Hindi lang yung mga VAs na marunong gumawa ng manual work, kundi mga virtual assistant o VAs na marunong mag-isip kung paano mai-improve ang process gamit ang AI at automation tools. So yun na lang muna. Kung may natutunan ka dito sa video na to, please consider subscribing to this channel, VA Talks with Leah, para naman ganahan akong gumawa ng marami pang videos about virtual assistant and affiliate marketing. Comment ka na din sa baba kung VA ka na ba or aspiring VAs ka pa lang. Malay mo, masendan kita ng ebook guide paano magsimula.